Accountant ako at ngayong off-duty ko, Kaya na magiging ending niyan. may idea ako para sa business ko na Garaponic off-duty kung saan nagbebenta tayo ng chicken pastil in a jar. Hindi kasi tayo pwedeng umasa na may bagong mangyayari kung wala naman tayong bagong ginagawa. Kaya ito, kahit hindi 100% sure sa magiging resulta, go lang ng go. Tara! May idea ako at nagsimula ito sa paggawa ng prototype sa kwarto ko gamit ang kahon na ito. So sa mga hindi nakakaalam, tuloy-tuloy pa rin online yung pagbebenta natin ng chicken pastil by Garaponic off-duty sa black at orange siya. Pero dahil sa dami ng violation na hindi ko maintindihan kung ano nangyayari, humihina yung sales natin doon. Kaya sabi ko, habang hinihintay natin na mag-lapse yung ating violation, mag-try tayo na magpa-consign sa mga pasalubong center. Pero dapat mag-stand out yung ating product doon sa mga shelf nila. Kaya gagawa tayo ng mini shelf. So nag-design ako ng mini shelf. So yung shelf ako nag-design. Tapos yung sticker si Jay. So ito yung gagawin natin para kitang-kita sa mga shelf na pagdadala natin yung ating product. Pero meron tayong plywood dito. Kaya try natin sa plywood. So ito plywood na to, tira pa namin to na nag-project kami ng lamesa. Medyo makapal siya, 3/4, pero sayang nakatambak lang. Pag kailangan pa natin ng plywood pa, tatry natin sunod ng medyo naman. So gunitan ko lang to ng layout para dire-diretso yung paglalagari ko. Isang sukatan, isang lagarian ng lahat ng kailangan natin ng mga parts. Ready na tayo maglagari. Napakahirap nga lang pala ng lagariin ng garne. Ay matalas naman ang lagari. Dumating na yung back-up na lagari. Pero muna. Napakahaba kasi. Tinaga lang namin. Sa assembly naman, madali naman na. Okay, so kompleto na yung pesa natin. Assemble na natin. Okay, so ito na yung last natin. Ito na, ang itsura ng ating mini shelf. Napakabigat lang at 3/4 yung ginamit. Pero ito kasi yung available kaya ginamit na natin. Pero kung ang nagamit natin siguro ay unong medya lang, malaking bagay siya. Isang kahon bale na jar ang kasya dito. 12 sa taas, 12 sa baba. So tingnan natin kung hindi ba masyado medyo awkward. Okay naman dito sa baba. Hindi naman siya awkward. Lagyan. Kunin. O, diba? So ang gagawin na lang natin ngayon, pipinturahan natin to. Hindi na lang muna tayo magmamasalya kasi pangit na yung plywood din. At least na-try natin siya. Ay, pipinturahan naman natin. Hindi na kami nagmasilya. Prototype to. Version 1. Lagyan. Ay, dilaw na siya. Pangit lang yung nagpintura. Pero, at least, nakita natin yung kanyang itsura. Okay, pagkatapos natin gumawa ng prototype, humingi na ako ng tulong sa professional. Pinagawa ko na yung maramihan sa professional. Kasi mahirap siyang gawin. At ngayon, tapos na. Makita natin. Ito na siya. But 30 yung pinagawa ko kasi para naisipan natin humapit ng pagbibenta. Basically, ganun ang itsura. Mas manipis na materyales kasi kaya naman. Pero yung size niya, ganun pa rin. Dito tayo nagpagawa sa furniture shop kasi dito meron silang table, so may mga coffee sila. Pero ito plywood to. Itong harapan lang po yung kahoy, no? Ito yung mga ritasong kahoy na solid.
Mabilis na lang nagawa. Hindi katulad pag ako yung gumawa niyan. 3 years ko bago magawa yan. At dito ako nagpagawa kay Sir Nonoy. Siya yung gumagawa ng mga furniture namin, yung mga pinto namin doon. Yung sala set. Kaya rin po yung sala set namin, ano? Sala set saka yung dining set. Lahat. 11,000 lahat-lahat ang naging contract namin. Pumapatak na 367 pesos kada isa. Ikinarga namin isa-isa at saktong-sakto. Napakagandang tingnan. Okay, magsisimula po lang ang tunay na trabaho. Lalagyan natin ng sticker yan individually. Okay, so basically lalagyan lang natin siya ng sticker. May mga stickers kami para mas maganda pag idinikit. Mas presentable sa taas at sa harapan. So ito basically yung magiging itsura niya. Yan. Kailangan pala siyang lutuin sa heat gun para mas dumikit. So nag-try muna kami bago mag-video, pero ito yan. And then after nyan, para naman sa transport ay hindi naman siya magasgas o malikabukan basta-basta o babasa. Diba, dito natin sa likod nilagay. Sabihin natin sa plastic para presentable siya. So basically ito, tapos ipapatong natin dito yung mga plastic. Ayan. Kailangan magiging ending yan para nasa ganon. Pagdadali natin dun sa tindahan, tapos i-ano natin, goods ang itsura pa rin niya until the very end. Okay? So paano ba namin ito ginawa? Next tayo. Kailangan lang natin lutuin ng konti kasi hindi siya masyadong madikit sa kahoy. Pero ang ganito daw sticker, sabi sa akin yung supplier, pag nainitan ng konti, mas didikit siya. And na-try naman natin, mas dumikit nga siya. Okay, yan. Itong finished product at ilalagay na ulit natin siya sa plastic. Okay, yan. Yan, lagyan natin ng mga pastil para makita kung paano. Kasama ang ating model ng pastil. Yan, sakto siya. Sakto yung 12 dito. Tapos sakto, kitang-kita yung ating sticker sa taas. Maganda yung contrast niya, di ba? Nag-highlight pa rin yung pastil, syempre. Dapat yun yung highlight, hindi yung mismong box natin. Ganun tingnan, di ba? Pag nasa tindahan yan, nasa front shelf, yan. May sarili siyang shelf na hindi kalakihan yung space na nakakain kasi double decker siya, di ba? Kaya approved! Bakit ba namin ito naisipan? Medyo mahirap maging online seller sa Orange at Black app. Napakahigpit. Kahit araw-araw ka nagsiship at di mo kasalanan na hindi mo pick up ni courier, i-demerit ka nila at i-down sa algorithm nila. Violation means penalty. Penalty means lesser sales. Kaya naman naisip ko, bakit hindi ko itry na magpa-display sa malalaking tindahan at pasalubong centers? Kung may 30 ako nito at ma-deploy ko lahat, 1 jar per store per day, napakalaking sales na nun. Hopefully, hindi ko alam. At di natin malalaman kung hindi natin itatry. Di kasi tayo pwedeng umasa na may bagong mangyayari kung wala naman tayong bagong ginagawa. Kaya heto tayo. Kasi proud na proud talaga ako sa product na ito. At available pa rin yung mga Coffee sa Black and Orange shop ha. Check out lang ng check out. So natapos na natin yung madaling parte. Ito yung madaling parte. Ang mas mahirap na part ay yung paghanap ng maayos na tindahan at mga kung ano-ano pa na mga considerations para ilagay natin ito, syempre yung ating product. Sa paghahanap natin ng mapapagdalhan ng ating chicken pastil, may nabalitaan ko sa isang kakilala na meron palang Flavors of Quezon dito na private entity siya pero tumutulong siya sa mga maliliit na business para medyo effortlessly makapag showcase ng mga products nila.
Andito po si Ma'am. Lagay mo. Ma'am Delma. Siya po ay admin staff dito sa Flavors of Quezon. Basically, tumatanggap sila ng consigned items ng mga products from Quezon. May contract lang. Dito ang main nila sa Diversion Road, Lucena. Pero meron sila sa Grand Terminal Lucena, Pacific Mall, Walmart Candelaria at iba pa. Which is good. Isang kausap pero marami nang dadalhan. Pangalawang store, isang ka-off-duty natin sa Rosales Rice Trading. Sa Manila Lucena United Doctors Hospital sa Isabang Lucena. May branches din siya sa Pleasantville at sa Gulang-Gulang. At lastly, kay Sir Ray Dante, may-ari ng mga 5-star dito sa Lucena. I-display niya sa lahat ng 5-star branches niya sa Lucena. Nagsimula tayo sa kakilala para makabisado ko muna ang sistema. Kung may adjustment at improvement, hindi ako mahirapan at hindi malilito ang mga tindahan. First week, gumalaw naman. Tingnan lang natin sa mga susunod. Yun lang, peace.